Ginutom lang natin OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba na-monitor yun? And yung totoo po yun. Kasi sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Nag-fasting kami, kung ano yung nakinain namin, yung kakainin nyo. Oo, sa anak, sabay-sabay tayo sa mesa. Hindi, diyan ka muna OFW, tapos kaming kumain. O ito yung tira namin. Ang pangit naman yun. Baka po natin sabihin na Exactly, Mr. Chair. Precisely, yan nga po. sa mga Muslim na mga OFW natin. Yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFW. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. So yes po, we will continue to campaign and advocate for the welfare for OFWs, lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo, nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employers sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. So our people stand ready to assist them and of course to talk to the host governments about this matter. Yes, that's right. Thank you. At nabanggit mo yan. Tama nga naman, isa sa mga reklamo na tanggap ko. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Kukulong pa yung OFWs natin. Aping-aping na nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft. Napagbintangan lang. Yun siguro monitor din po, sir. I think sa Riyadh ata to at nag-hire ng local lawyers, Arabo, kaya napapabilis yung proseso. Pero tingnan niyo po yung insidente ng mga OFWs natin na kinakasuhan ng theft. More than 90% of them na nasa kulungan, ginantihan lang po ng amo na wala naman po talagang kasalanan. And I want them released ASAP, sir. Kasi inapi na nga, tapos kinulong pa. Is there a way na makaganti tayo? Parang napakalaki injustice yun. Yes, Mr. Chair. Gantihan natin yung amo nagbintang. Yes, tama po kayo. Meron tayong lawyer in charge sa ating aspeto na yan. Round the clock din siya para sa mga nadadala sa presinto o naaresto sa madaling araw or unusual hours at para sila'y pawalan sa preso. At tama po kayo, ginagantihan sila at tiyempo naman yung halaga ng alleged na ninakaw nila, yun yung halaga ng binayad ng employer sa agency. So in other words, gusto lang bawiin ng employer yung binayad niya sa agency at kunyari nagnakaw yung OFW natin sa parehong halaga na yon. At kami po rin po yung naghihigpit sa mga recruitment agencies dito. Ako nga po minsan ay nababatikos din ng mga recruitment agency dahil mahigpit daw ako. Dahil we are also taking the recruitment agencies and the foreign recruitment agencies to task about this na tutukan din at tulungan yung mga nakukulong at yung mga employers na tiwali na nag-a-accuse ng ganyang klaseng bagay. Tama po kayo, pwedeng balikan ito. So you as a lawyer, anong pwede natin may kaso doon sa mga amo na nagsampa ng maling kaso, gawa-gawang inventong kaso laban sa ating OFW? Mr. Chair, kasi usually ang nangyayari, yung mga runaway natin na workers, tinutulungan natin magsampa ng kaso, halimbawa abusive treatment or violation of Saudi domestic laws. Meron din kasing Saudi domestic worker regulations na dapat humane ang treatment ng worker. So ginagamit din natin yung batas nila. At doon na sila po binabalikan. At kaya nga, in most cases, gumaganti yung employer or inuunahan ng employer ng theft o ano paman. So nakatutok tayo doon sa kasong pwedeng isampa ng worker laban sa employer. So nandun po tayo at again, we have a lawyer on the ground pushing for these cases to
filed and also to be concluded in favor of our worker. So meron na rin po tayong in-house lawyer that will assist the workers to this effect. So yun po, may legal recourse naman po, Mr. Chair. Okay, so sir, I would like to have an accounting of all OFWs na nakakulong ngayon sa iba-ibang jail sa Middle East. And ano po yung status nila? And I'm very, very, of course, interested ano sa mga nakakasuhan sa theft. Kasi like I said, more than 90%, maybe I can say 98% of them na kinasuhan ng theft. Hindi naman talaga nagnakaw yun. Inamin mo naman, ikaw mismo nag-agree na yun ay ginantiyan na ng amo kasi lumayas. But lumayas dahil nga inapi. So, I want an accounting of Yes, Well, Mr. Chair, we will have a report on this matter, Mr. Chair. yeah, and natuwa naman ako, Secretary Kakdak, meron tayong isang kababayan, I think this one Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinetap lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer, Arabo doon, na alam yung sistema doon, legal system, na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas na mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, Mr. Chair, meron na pong napawalang sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolba at in fact nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. 73 years old siya na OFW, siya tumanda. So may mga ganun po tayong mga sitwasyon ngayon na we're trying our level best since we inherited the legal assistance program from the DFA about a year ago. Mr. Chair. At in fact, nandun na, speaking of that, nandun ngayon sa Dubai yung newly installed legal assistance center natin. Mr. Chair, baka napansin ninyo yung parang kabina doon na itinayo sa migrant workers office natin is precisely for that purpose, for legal assistance. Okay, ito pa, sir. Secretary Kakdak. Marami sa iba't ibang MW offices, maraming mga workers doon ay napakasungit. Even while we speak, kung may nakikinig mga OFWs ngayon sa abroad, itatype nila, yes sir, thank you. Turuan sila na huwag maging masungit. Dapat smiling face, dapat magsumigaw. Kasi lahat naman ng OFWs pupunta doon, may problema yon. Kadalasan. May problema na nga, dadagdagan pa ng problemang papagalitan, sisigawan. Tapos mabagal, baka pwedeng bilis-bilisan din mga tao natin, sir. Of course, Mr. Chair, that is a long-standing directive with our people, civil service regulations, bawal ang masungit mula po ng sa ating dating kalihim, Secretary Toots Ople. At of course, nung huli kong dalaw doon, this matter was reiterated. We will not definitely, Mr. Chair, we will not tolerate any personnel who is disrespectful and mistreats in any shape or form, any way possible yung ating mga OFW. Kahit yung maliit lang na bagay na kasungitan, we will not tolerate that, Mr. Chair, and we will gladly accept any complaints and we will act accordingly. We will punish accordingly any of our personnel na nagsusungit po sa ating mga OFWs or mistreat or disrespect our OFWs. Thank you, sir. Ito, sa Dabam, yung shelter, wala raw pagkain. Buti na lang pinuntahan ko sa Saudi at saka sa Riyadh, sa Dubai. Maraming pagkain. Siguro alam ng taga Riyadh na narating ako kaya pinuno pagkain. Puno pati rep. Kaya nag-surprise visit ako sa Dubai. Okay naman din. Pero itong sa Damam, walang pagkain, sir. Yung shelter. Mr. Chair, ako po dumalaw sa Alcobar. Alcobar po yung ating shelter. Kailan lang po ito? Nung huli lang po, maybe a month ago. A month? Oh, ito po. 3 yung, days ago. Inventaryo. Ito po sa 2 days ago, kulang ang supply ng pagkain. Papacheck po natin, Mr. Chair, but Mr. Chair, alam niyo naman ako, I will admit kung may pagkukulang kami, but food supplies is one area na sa pagkakaalam ko, hindi kami nagkukulang, but of course, we will immediately inspect the premises. Usually, nagkakaroon naman kami ng mga conversations with them.
Kasi po may mga proper accounting naman po nung supplies that they purchase. But I know for sure sa huling dalaw ko nakita ko with my own two eyes na in fact nagtayo pa tayo ng isang extra welfare wellness center doon sa Alcobar area. Mr. Sec, okay, listen, meron silang day scheduled for pamalengke. Okay tayo dyan. Lahat naman siguro ng shelter gano'n. However, kunya lang schedule nila every 1 week on a Monday. Bago dumating yung Monday na pamamalengke, dinagsa ng mga bagong punta sa shelter. Kukulangin ngayon, hindi na abutin ng Monday yun. Dapat, kahit na sabihin natin, every Monday ang pag-resupplying, a few days ago, 2-3 days ago, pag nakita na may mga dagsaan pagdating ng mga shelter, magkaroon ng restocking. Yes, of course, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para mainam, we will do a regular kumbaga supplies and welfare inspection and a report to your office on a periodic basis, perhaps monthly, para we could assure the committee and your office, Mr. Chair, na mainam yung supplies. Kasi sir, wag monthly sir, weekly. Sige po, sige po. Depende po sa pagdagsaan. We ng will mga do that. shelter. We will do that, Mr. Chair. We would gladly do that po. Okay. Pakistan. Yung, now let's move on to okay naman yung budget sa mga shelters. Okay, hindi ba nagkukulang? Yes po. Sa ngayon po, magkano yung budget? Would you have information? Yes, Yusek. Sir, we'll submit to you the budget of our posts in the Middle East and the other posts. But we assure you po na maayos naman po yung aming budget. And on your recommendation, we'll take note of that po on the proper or the management of supplies and other necessities required by the center or by the shelter. I was there last February 2. And after the Global Labor Market Conference, together with the Secretary po, I visited the shelter, the female shelter, at maayos naman po yung kalagayan nila. Kompleto po yung supplies, even yung mga basic hygiene necessities ng ating mga kababaihan, maliban sa mga pagkain. So, we appreciate po your observation na pag dumagsa yung tao, dadagdagan, and we take note of that po. Okay, maganda yung pumunta ka at tingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kuminsan naman doon sa accommodation. And kinukomment ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para pwede magbasa-basa yung mga nasa shelter. Ang isang observation ko rin, sana maglagay din ng prayer room. Huwag lang puro sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic pupunta ron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko, may altar doon, puro ng mga santo. Okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim, paano yung mga non-Catholic? Sana meron silang separate room and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta ang pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay? Can we do that? Duly noted, sir. Thank you. Isa pa. Again, yung sa Dubai, thank you. Ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat sa lahat. So sa Dubai, yung pinakamagandang model. And then, lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din sila mga bihisan sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sa magpiyas. Magkaroon din silang privacy. Kahit na pare-pareho silang mga babae, give them privacy habang silang bibihis. Yun. Tapos bigyan sila mga locker kasi kuminsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay itong isang nasa shelter
nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng aretes, nawawala. So kung meron silang kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then Some tingnan po, shelters have it but some don't, so we will make it yung standard. iba meron. Opo. And then yung mga aircon inspection ninyo po, kasi sa Middle East country, of course, pag winter, malamig, hindi na kayo ng aircon. Mga aircon palitan na ako, mga 10 years ago na, 12 years ago, palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga, malakas ang andar. Ayun. Okay ba yun, sir? Oh, yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun na Chair, kasi medyo mahigpit din ho ang host country, halimbawa Saudi regulations on that matter given yung kanilang weather conditions doon. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa tayong dalawang topic mamaya, seafarers, which is, of course, very important. Pag-usapan natin, seafarers missing. Doon muna sa balikbayan boxes. Andito ba ang Bureau of Customs? Do we have Bureau of Customs here? All right. And then, of course, the DMW. Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then, natapos na yung kanyang contract. 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkakaroon? Palagay nyo, who would like to answer? Saan dito nagkakaproblema? Sa pinapadalan ba nila yung tao nito? Yung Mr. Chair, sisimulan ko lang ho, and then Yusek Bernard is also on board on this issue. The issue sa pagkakaunawa po namin, ang malaking problema is katulad po ng mga usual door-to-door services all over the world, halimbawa sa US o saan pa man kung saan magpapadala yung Pilipino ng box sa kanyang kamag-anak, from door meaning yung kanilang bahay sa US halimbawa until sa pupuntahan sa probinsya dito sa Pilipinas sa bahay doon, so door to door. Ngayon ang problema, Mr. Chair, halimbawa kung Saudi o Kuwait ay hindi door to door kundi door which is dun sa bahay ng OFW to warehouse lang ho dito sa Pilipinas. Hindi umaabot dun sa bahay nung pagdadalhan. Pero ang binayaran nung Pilipino sa abroad ay pang door to door. Apparently nagkalokohan between the provider, forwarder dun sa ibang bansa at dito sa ating bansa. Kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso dun sa pupuntahan. Meron ho kami mga efforts na tumulong. May ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on this, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Secretary Cagda. Go ahead, Yusek Olalia, sir. Good morning po, Mr. Chair. At tama po yung paliwanag ni Sec Hans po, no? Mr. Chair, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na consolidator sa abroad. Sa lahat ng lugar kung saan may mga FWs na nagpapadala ng balikbayan boxes, we call them consolidators. Sila po yung foreign freight forwarder. Ngayon, ito pong consolidator na ito, may katuwang po ito, may counterpart dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating deconsolidator, okay? Or local freight forwarder. Yung consolidator, kaya tinawag na consolidator, they are in a business of accepting cargos like balikbayan boxes, tinoconsolidate nila sa isang cargo, tapos yung cargo pa na yon ipapadala po sa Pilipinas at tatanggapin ng kanilang counterpart na deconsolidator kung tawagin. Ang problema po, Mr. Chair, maraming scammers na foreign freight forwarder. Etong mga scammers na ito, tatanggap ng balikbayan boxes, pero hindi naman babayaran yung katuwang na fines or whatever fees na sinisingil po ng ating BOC. So ang nangyayari po, pag hindi binayaran yung fees dito po sa BOC natin, ay hindi po siya mai-deliver sa mga bahay-bahay kung sino yung consignees, na kung sino po yung mga kamag-anak naman ng ating mga OFWs na nagpadala ng kanilang balikbayan boxes. So ang nangyari po, Mr. Chair, magmula po nung inilapit po ninyo
sa aming tanggapan, nagbigay po ng instruction ng aming mahal na secretary na makipag-usap sa BOC, makipag-usap sa DTI, at makipag-usap po doon sa mga tinatawag na forwarders. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong at ang kagandahan po nito, nalaman na po namin yung punot dulo at kinakailangan pong Ano pa yung magkaroon. tulo? Tulo po ng problema, Mr. Chair. Which is, Kinakailangan po magkaroon ng isang accreditation process. Accreditation ng consolidator sa abroad at deconsolidator dito na exclusively for balikbayan boxes cargo handling lamang. Kasi ang nangyayari po, yung balikbayan boxes na isasama sa commercial handling ng cargo. So, ang nangyayari po, pag hindi siya nabayaran dito, fino-forfeit. Ang kawawang balikbayan box ay nagiging subject ng auction. Kaya hindi po dumarating doon sa mga so anong solution niyo po doon, sir? ang solusyon po namin na nakikita, nag-usap na po kami ng BOC, magkakaroon po talaga ng separate accreditation process na kung saan yung balikbayan boxes ng OFWs or overseas Filipinos ay kaiba sa accreditation process ng ordinaryong commercial handling ng cargo po. At para sa akin, siguro, yung member ng OWA at magpapakita ng dokumento na siya talagang OFW o alam mo, OEC, dapat meron siyang special lane para mas mapabilis yung proseso yung pagdating ng kanyang kargamento rito tulad ng balikbayan boxes. So, meron na ba tayong accreditation process? Ginagawa na ba ng BOC? Ang sinabi po ng aming mahal na secretary, ang balikbayan kasi boxes ay simbolo po ng kahirapan, sacrifices of our OFWs. Thank you. Hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po Thank yung you. value ng boxes ang tinitignan natin, yung personal na connection ng ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, babayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman nung consolidator at deconsolidator. No cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat hindi siya sinasubject sa auction. Dapat po talaga ito, i-deliver natin doon sa kanilang pamilya po, Mr. Chair. Correct. Okay, so meron bang ginagawa ng accreditation process ang isang DTI supposed to be o BOC para malaman na lahat ng consolidators doon sa abroad at saka deconsolidators dito sa local ay accredited. Ay yung mga hindi accredited, dapat huwag payagan magtrabaho, mag-operate and ilalagay sa website ngayon ng DMW na ito hindi accredited, parusahan, whatever, illegal sila para hindi na pupuntahan. Opo, Mr. Chair, meron na po kaming standing order, no? Ang aming pong deadline, may deadline actually sa March 17, we have to come up with a joint department order or circular for the accreditation of balikbayan boxes of the consolidator and the consolidator subject of the handling of the balikbayan boxes of our OFs. At ang gusto ko rin po, ito sa Bureau of Customs muna. Bureau of Customs, can we allot a special lane for the balikbayan boxes of our OFWs? At gusto ko OFWs lang talaga. And paano natin ma-identify na balikbayan ng OFWs? Yun nga, magpapakita sila na sila yung OWA member. Magpapakita sila ng OEC. Kasi ayaw ko naman na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng special lane para sa mga OFWs, lamang supposed to be, may makapag-isip na magnegosyo. Maglagay ng mga hot items sa mga balikbayan boxes. Ano ba, isang OFW, hindi naman lahat, makapag-isip, ganun pala, may special line na kami, libre. So, magpapadala siya ng 100 boxes every week. Gagawin niya ng negosyo, may sasalo dito. So, dapat meron din siguro quota to ensure na hanggang dito lang pwede may padala, hindi susobra sa kinikita mo. Alam mo, kinikita mo is 25,000 a month ka. So, ito 25,000 a month times 12 yan. O, kung magkano yan, kano nga? Sige, mat nyo nga. 300. So ngayon, pag isang OFWs nagpapadala 1 million a month sa balikbayan boxes, negosyo na yun. Hindi dapat natin payagan din yun. Baka nag-smuggle na. So yun ang ibig sabihin. So Bureau of Customs, is that possible? Give them a special lane para mas mapabilis yung proseso pagpasok ng mga balikbayan boxes, sir? Good morning, Mr. Chair. Actually, the Bureau of Customs has a process that is in place for processing balikbayan boxes. For OFWs? Yes, sir. Kung meron,
processing na in place as of the present. Bakit marami pa ako natatanggap na reklamo, marami pa ako nilalapit sa inyo, mga balikbayan boxes ng mga OFWs na nakatenga lang sa warehouse, na sinisingil ng kung magkano, tapos in-auction, tapos butas-butas, at yung mga tsokolate na tunaw na, inabot na ng buwan, etc. Kung meron, bakit? Mr. Chair, yung mga may problema po, ito po yung mga shipments ng mga balikbayan boxes na hindi ho na-clear nung deconsolidator dito sa Pilipinas po. Yun po yung binabanggit ng DMW kanina, sir, na parang yung counterpart nung deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po. So yun po yung na-abandon or na-forfeit ng Bureau of Customs. Pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, i-donate na lang po sa DMW. And yesterday we received the copy of the deed of donation as revised by DMW. We will try to finalize the deed of donation for eventual signing of our principals po, Mr. Chair. So sana wag na tayo makadating dyan sa deed of donation. Doon pa lamang sa stage na advise nyo ating mga OFWs kung sino yung mga consolidators na legit, meaning accredited. Para yung mga hindi accredited, wag nang puntahan. So ngayon, yung mga hindi accredited na deconsolidators dito, mag-isa abroad, sampa ng kaso, pasara, etc. Why don't we do that? Customs. Yes, sir. Job. So, meron ba kayong listahan ng mga consolidators at deconsolidators na hindi accredited sa customs at sa DTI? Meron? May mga deconsolidators na kami na kinasuhan po for various violations. Now we have the list of all the accredited deconsolidators po. Yung mga may problema or nag-violate ng mga responsibilities nila as deconsolidators po, pinapasuspend po namin yung accreditation nila. So para hindi na sila Suspended na ba sila? Yes po. Okay. So this is what I need you to do. Doon sa mga consolidators at deconsolidators na nagkakaproblema, give it to DMW. Yes, sir. Tama, DMW, and I want you to closely coordinate with the Bureau of Customs para updated yung ating mga workers, and then sa website ninyo, ilalagay nyo doon, dito lang kayo pwede magpadala, please lang, etc. para safe yung inyong mga cargo at hindi na magkakaproblema. Tama po yun, Mr. Chair. Actually, yung pong information na yan ay napakahalaga. Malaman po ng mga kababayan po nating OFWs na nagpapadala na kanilang balikbayan boxes kung sino-sino lang yung lehitimong deconsolidator dito at may counterpart mo na lehitimong consolidator po sa abroad, Mr. Chair. Iulat na rin po namin, Mr. Chair, kasi ang instruction po ng aming secretary, yun pong deed of donation na pinapanggit ng BOC ay naipadala na po ng aming secretary sa BOC for the signature at sa ganon, yung pong 12 containers na nasa Davao ay maumpisahan na po yung distribution. Ito pong 12 containers na nasa Davao, ito po yung magiging subject ng deed of donation, 2,954 balikbayan boxes po ito, no? 48 probinsya po ang pupuntahan po nito na mahigit 2,046 na OFW families ang tatanggap po, no? Habang inaantay po namin yung deed of donation na yan, nakaantapay na po ang ating grupo sa mga regional office natin sa Davao, halimbawa, na tatanggap doon sa mga containers at balikbayan boxes po na ito. Meron na po kaming proseso na inaayos, kinokontak na po ng mga tao natin yung mga individual consignees at inaalam na yung names, addresses at contact numbers at nang sa ganon, pagka naayos na po yung deed of donation, matatanggap na po nila yung kanila pong balikbayan boxes. Meantime po, naglabas din po ng alituntunin ng aming mahal na sekretary na yung mga tatanggap na ito ay tinawag nating distressed workers at sila po ay entitled sa Action Fund. At binigyan po ni Secretary ng initially 10,000, in-increase po niya sa 30,000
Kaya po yung mga hindi nakatanggap ng balikbayan boxes ay qualified po na tumanggap ng 30,000 cash bilang pondo po natin sa Action Fund, no? At meron na po tayong nabigyan na 74 na beneficiaries po, Mr. Chair. Okay, tanong ko lang sa DTI and then sa Bureau of Customs. United Arab Emirates, ito yung foreign consolidators na blacklisted. Kung are they still blacklisted? What happened to them? What did we do to them? Al Roda Marine Cargo, number 1, City Line Cargo, Dagupan Cargo Packaging Services, Express Link Cargo Services, Smooth Express, DTI. Thank you, Mr. Senator. Magandang umaga po. Meron ho kaming listahan ng mga accredited freight forwarders and VOCCs. So ngayon po, pinapacheck ko na po, kukunin ko po yung mga pangalan ng mga nabanggit nyo para po ma-check po kung nasa listahan pa rin po ba ng accredited. Ano pong usual ang ginagawa ninyo? Halimbawa, nakita niyo po o na-find out ninyo upon investigation or somebody came to your office and filed a complaint. After na nakita niyo talagang may ginagawang kalokohan, ano pong ginagawa ng DTI? Ang DTI po, nagre-receive po kami ng mga complaints from balikbayan na either hindi na-receive yung balikbayan box, na delay yung pag-deliver ng balikbayan box, or meron pong nawawala sa mga items dun sa kanilang box. Pag nakaka-receive po kami ng complaint, we have to evaluate kung under po ba ng aming jurisdiction. If it's under our jurisdiction po, nagkakandak po kami ng mediation. Tinatawag po namin yung freight forwarder, domestic freight forwarder, and kung sino po yung magre-receive ng balikbayan box na pinadala ng OFW po. Kaya nga po, now, kung nakita niyo po sa ginawa niyong evaluation na may problema talaga itong forwarder na ito, so what do you do? Pagka pwede pong mag-parallel, halimbawa po, merong complaint. Yung complaint, pwede hong dumaan ng mediation. Pagka po hindi nag-settle, magiging kaso po siya. Pagka marami po kaming nare-receive na ganong nature ng complaint involving a certain freight forwarder, halimbawa po, we can conduct our own motu proprio investigation din po. And which is after the motu proprio investigation, ano po yung end game? Magpa-file po kami ng formal charge against that freight forwarder. Pwede po kaming mag-impose ng fines po and impose other penalties po as prescribed. How about suspension? Pwede rin po. Hindi pwede, dapat. Yung suspension of the accreditation, kung accredited po siya. Dapat they should be suspended or closed na para hindi na sila makapanloko kasi kung under investigation sila, sabi nyo gagawa kayo ng motu proprio investigation, then matik isuspend na yun and then ilalagay nyo sa website ninyo or coordinate with the DMW para ma-informan yung ating mga OFWs at hindi na sila magtangkilik ng mga company na inimbestigahan ninyo. In fact, while the investigation is in order at nakita nyo napakarami na, sabihin natin more than 10 at iba-ibang tao nagreklamo, that should trigger, like you said, investigation, thorough investigation, and right away inform our DMW and OWA para nang sa gayon, makapag-ready sila, alam nila kung anong gagawin. Much better kung isuspend nyo muna for the meantime. Can we do that? And then inform the Bureau of Customs as well. Under our existing laws po, pwede rin po kaming mag-issue ng preliminary orders. Yun. Orders for suspension. Yes. Bureau of Customs, you follow? Tama ba yun? Pwede? I-suspend natin? Yes po. Sa amin naman po sa Bureau of Customs, kapag may mga violations, particularly pag violations ng CMTA, we suspend their accreditation, yung mga importers namin, even the consolidators. We'll just coordinate with, we'll just get the list of names po na binanggit nyo, Mr. Chair, para i-verify namin po with our concerned division. Okay, yung mga sinususpindi nyo ng mga consolidators, paano po na lalaman na yung pala ay hindi na po nagpaparating ng mga kargamento papasok dito sa atin?
Mr. Chair, we verified it with may system po kami kung tinitingnan namin. May mga advance manifest naman po which we can check kung nagpaparating pa ang mga the consolidators na to at kung nagpa-process with the Bureau of Customs. May advance manifest kayo. Okay. Now, in 2022, October 2022, 885 domestic freight forwarders and international ay hindi accredited because of certain violations. May listahan kayo nito, 885. Ito ba, in-stop nyo na sa inyong record na huwag na i-process, hindi nyo na dapat papayagan na makapagpasok ng mga containers, and DTI should have been informed as well as the DMWs. The DMW. Oh, I'm sorry. 885 ang accredited. Okay, sorry. Number of accredited operating common carriers international domestic freight orders. So itong 885, which is na-accredited po ng DTI. And the number of itong isa non-vessel. Anong pinagkaiba sa non-vessel and sea freight forwarders? Yung NVOCC po, yun